Ito ang Skygo Lance 150. Sa unang tingin mo pa lang ay para kapagkamalan mo siya na Honda Click. Pero kunti lang naman yung kahawig nila. Kung nag-iisip ka ng abot kayang motor na pang araw-araw na gamit, baka interesado ka dito sa Skygo Lance 150. Marami na nga ang nakapansin dito sa motor na to dahil sa kanyang mura na presyo at distinting performance. Pero sulit nga ba bilhin itong Skygo Lance 150? Tara at pag-usapan natin yan. Sa unang tingin, medyo simple lang ang kanyang hitsura. Pero may dating din ito lalo na kung mahilig ka sa sporty na style. Pero nitong sharp lines at overall design yan na medyo modern pero hindi masyadong flashy. Sakto lang para sa mga taong gusto ng malinis at practical na motor. Dito sa kanyang head cowl ay naka black matte finish po ito ay may nakasulat ditong sticker na Skygo na kulay puti. Dito naman sa pagitan ng signal light sa ibabaw ng headlight ay may nakalagay ditong para ba siyang visor. Maliit lamang siya at parang kahawig talaga siya ng Honda Click 160 na may visor ditong banda. At dagdag pogi na rin ito sa motor na ito. At naka-glossy finish nga pala itong maliit na visor. May mga sharp lights din tayong makikita dito na kung saan nakadagdag aesthetic sa motor na to. Ito naman yung kanyang signal light sa harap, naka-LED na nga po ito at mas lalong makikita ka dito dahil naka-LED na nga po siya at mas visible ka nga dito kapag naka-signal ka na. At dito naman sa gilid sa harap ay may nakalagay din ditong decals na Skygo para siyang silver at napakaganda niyang tignan, napakaganda ng font ang ginamit dito at may kulay gold pa nga siya dito. Parang highlight siya sa cover niya na kung saan bumagay naman sa kanyang posisyon at sa motor. Dito naman sa kanyang headlight ay napakaganda niya at napaka-futuristic ng tingnan, bumagay sa kanyang hitsura na napaka-sporting pagka-design. Naka-split type ang kanyang headlight at naka-LED na nga po ito. May kasama na rin itong DRL o kung tawagin ay daytime running light. Magiging maliwanag talaga ang biyahe mo lalo na kung gabi dahil alam naman nating lahat na malakas bumuga ng ilaw itong mga LED light. At ito na talaga yung mga ginamit sa mga modernong motor ngayon na naka-LED na nga po yung kanyang mga headlight. Kaya naman hindi tinipid Skygo yung kanilang Lance 150. Hindi ito nagpapahuli sa mga teknolohiya na ginamit sa ibang motor. Kung mapapansin mo ay napakaganda talaga ng posisyon yung kanyang signal light at napakaangas talaga ng kanyang split type headlight. Napakaganda niyang tingnan. Sobrang pogi niya at parang galit na galit siyang makatitig. At ito naman yung kanyang front fender. Maganda lasing plastic ang ginamit dito at mukhang matibay naman siya. Maganda yung kanyang mga disenyo. Lalo na yung pagka-finish na pagka-pintura nitong front fender. Bagay na bagay yung kanyang design sa kanyang body posture. Pagdating sa suspension sa harap ay naka-telescopic nga lang po ito sa harap. At naka-matte finish naman yung kulay ng kanyang outer tube. Bumagay naman sa kulay ng motor. Kagandahan dito sa kanyang braking system ay naka-disc brake na nga po ito sa harap. Meron po itong dual piston caliper sa harap. Kung titingnan mo yung kanyang disc ay para ba siyang naka-EBS na nga po ito pero hindi pa lang po ito EBS at yung kanyang design na parang EBS is for speedometer sensor po yan, hindi po yan EBS. At ito naman yung design ng kanyang mag sa harap. Napakaganda rin pagkagawa, para bang modernong pagkagawa talaga yung kanyang mag. Yung brand ng gulong na ginamit dito ay gumamit po sila ng Yuanjing brand ng gulong. Maganda naman siya, maganda yung mga design niya ng kanyang mga spike at may sukat po ang kanyang gulong sa harap na 180/14 at kadalasan sa mga scooter ay ito talaga yung sukat ng mga gulong nila. At kagandahan dito ay naka-tubeless na. Sobrang spacious talaga ng kanyang legroom or yung kanyang floorboard. Ito naman yung kanyang mga pindutan sa left side. Meron pa itong switch ng high and low, pindutan ng busina at switch ng signal light. Sobrang lambot din ng kanyang mga pindutan at kagandahan dito ay naka-glossy finish na nga po ito. At kagaya ng mga nagsilabas ang mga motor ngayon ay may kasama na rin siyang past light. Saan nakakatulong ito na kapag overtake ka ay maitin mo lang itong mask light para maging aware yung nasa harapan mo na gusto mong mag-overtake sa kanya. At ito naman yung mga pindutan sa right side ng kanyang manubela. Meron itong pindutan para sa electric start, pindutan para sa switch ng kanyang ilaw at meron na nga po itong idling stop system. Kadalasan sa mga scooters na nagsilabasan ngayon ay meron na nga ng ganitong features dahil nakakatulong ito para makatipid ka ng fuel consumption mo. Dahil kapag nasa traffic ka, kailangan mong huminto. Kung meron ka nitong idling stop system, kapag nakahinto ka ng mga
mga ilang segundo, mga 5 seconds siguro, ay kusang mamamatay yung motor. At kung kailangan mo nang umalis ay hindi mo na kailangan pang magpindot ng push start. Pagpiga mo lang ng kanyang silinyador ay kusang aandar ang motor mo at tatakbo. So, di ba napakaganda talaga ng feature na to. At kagaya ng mga ibang scooter ay may mga bulsa na nga din po ito sa harap na kung saan pwede mo itong paglagyan ng mga maliliit na gamit. At may USB charging port na nga din po ito sa loob na kung saan nakakatulong ito na kapag nasa biyahe ka ay hindi ka na mangangamba na malobat ang cellphone mo dahil pwede ka na nga dito na mag-charge. Ito naman yung kanyang floorboard na sinabi ko kaninang napakalaki at napaka-spacious niya. Kung gamitin mo ito sa pamimili sa palengke ay pwede mo pa dito ikarga yung mga pinambili mo. Ito naman yung kanyang grab bar sa likod at mukhang matibay naman ito. Malaking tulong ito para kung may karga ka dito sa upuan ay pwede mo ditong itali sa kanyang grab bar. Gandahan dito sa Skygo Lance 150 ay nakakilis na nga din po ito. Gandahan dito dahil kapag ka nasa bulsa mo lang yung susi o yung remote niya ay pwede mo na itong paandarin. At dito na rin yung kanyang switch para i-open yung underseat niya or yung compartment niya sa ilalim ng upuan. Naka full digital meter panel na nga din po itong motor na to. At kagandahan dito ay kumpleto ito sa mga informasyon na kakailanganin mo tuwing ikaw ay babiyahe. Ito naman yung kanyang tail light, nakakulay pula po ito at kagandahan dito ay naka-LED na nga po ito at mas dagdag visible ito tuwing gabi. Separate din po ang kanyang mga signal light dito at kagandahan dito ay naka-LED na rin ay yung kanyang signal light. Dito naman sa pagitan ng kanyang signal light dito sa rear fender ay may nakalagay din dito reflectorized na kung saan nakadagdag pogi ito at nakadagdag visible ito tuwing gabi. At kagandahan dito ay meron na nga din po itong plate light na kung saan mas visible ka nga dito lalong-lalo na yung plaka mo. At ito naman yung itsura ng kanyang fender sa likod. Malaki din siya, mataas at wak na ito para pagtakpan ka at hindi ka matalsikan ng mga putik na pwede mong pagdaanan. Ito naman yung kanyang suspension sa likod, naka-monoshock na nga lang po ito at nasa gilid po ito naka-mount. Naka-CVT or naka-built drive na nga din po ito at dito naman ay may nakalagay ditong Skygo. Yung gulong dito sa likod ay same brand pa rin dito sa harap na kung saan gumamit ito ng Yuanqing na brand ng gulong at may sukat itong 120/70/14. Ito naman yung kanyang pillion peg or yung apakan ng back rides mo. Napakaganda din siya, maganda yung quality ng materials na ginamit dito. Meron na din itong side stand kill switch na kung saan kapag nakapaba yung side stand mo ay hindi talaga aandar ang motor mo. Isa itong safety features lalong-lalo na para sa mga bata. Meron itong muffler tip na kulay gray, plastic lamang po ang ginamit dito at magandang klase naman siya, matibay siya at nakadagdag pogi siya sa motor na to. Ito yung kanyang cover ng kanyang muffler. Meron siyang design na para bang naka-rough finish siya dito pero maganda siya at lalong protected talaga ang yung mga paa mo dito sa kanyang muffler. Compared sa mga Honda Click 160 sa Aerox ay maganda itong Skygo Lance 150 dahil naka-disc brake na nga po ang kanyang likuran. Meron itong single piston caliper. Pagdating naman sa kanyang cooling system ay naka-water cooled na nga po ito at maganda itong features sa motor dahil nakakatulong itong mapalamig ang engine lalong-lalo na sa mga mahahabang biyahe. Kaya goods na goods ito pang endurance, pang long drive. Ito naman yung itsura ng kanyang clearance dito sa gilid. Naka-matte finish siya at dito banda ay naka-rough finish lamang po siya. Dito naman ay may decals po dito na nakasulat na Lance 150, nakakulay silver po siya at bumagay siya sa kulay ng motor. Napaka-minimalist lang talaga ng mga decals nitong Skygo Lance 150 at malinis naman siyang tingnan. Nagiging comfortable talaga ang biyahe mo kapag ito ang ginamit mo ang Skygo Lance 150 dahil malalapad yung kanyang mga upuan at malalambot yung mga foam na ginamit dito. Hindi ito tinipid ni Skygo, magaganda yung leather na ginamit sa kanilang upuan. Kaya siguradong mas comfortable ka dito. Pagdating naman sa makina itong Skygo Lance 150 ay mayroon itong 150cc 4-stroke single cylinder engine at naka-water cooled na nga po siya. Kaya naman maganda ito pang long ride at kagandahan dito ay napapanatili itong matipid sa gasolina dahil naka-fuel injected na rin ito. Kaya naman perfect ito pang endurance. Meron itong bore stroke na 57.3mm by 57.9mm. Compression ratio na 10.6:1. Hindi siya ang pinakamalakas sa market pero pang daily commute or pang biyahe mo or pwede na rin siya pang long ride, sapat na ang kanyang power dahil kaya niyang umabot ng top speed na 100 kph pero mas komportable itong gamitin sa mga speed na 60 to 80 kung sa city driving lang. Naman ang gagawin mo ay hindi ka bibigyan ng motor na ito. Matipid na sa gas at mas mura ito compared sa mga mamahaling scooter. Sa presyo naman niya ay nagkakahalaga lamang po ito ng 97,000. So mas mura po siya kumpara sa mga ibang scooter na ganitong feature. Kung budget conscious ka, malaki ang matitipid mo dito kumpara sa ibang brands na nasa parehong kategorya. 3,000 down payment mo ay meron ka na Skygo Lance 150 na napakampuging motor. Ang tanong, sulit ba ang Skygo Lance 150? Kung
Kung ang hanap mo ay isang practical, abot kaya at reliable na motor para sa pang-araw-araw na gamit, sulit itong bilhin itong Skygo Lance 150. Hindi ito ang motor na para sa mga naghahanap ng performance na napaka high-end na feature, pero kung gusto mo ng something na maaasahan sa daily commute at hindi ka masyadong mabibigat sa bulsa, kina itong Skygo Lance 150. Ang bottom line, kung nagtitipid ka at kailangan mo ng reliable na pang-araw-araw na motor, hindi ka na magkakamali sa Skygo Lance 150. Pero kung may extra budget ka at gusto mo ng mas maraming feature, baka gusto mo ng ibang makonsider na motor, kung merong mga mamahalin dyan na mga scooter, yun na lang yung bibilhin mo kung may malaki kang budget. Pero ang sabi ko sa'yo, hindi ka talaga bibiguin nitong Skygo Lance 150. Magaganda rin ang kanyang mga features, malalakas din ang kanyang engine performance, at napaka-pogi, napaka-futuristic niyang tingnan. Mga taga Negros Oriental, available po itong Skygo Lance 150 sa Bae City Skygo branch, at sa ibang branch rin kayong mag-inquire. At kung gusto mo ng ganitong motor, mag-PM lamang po kayo sa akin para ma-assist ko po kayo for faster approval. So, ano pang hinihintay mo? Pumunta ka na sa pinakamalapit mong Skygo branch or mag-PM ka na sa akin para makapag-avail ka na nito Skygo Lance 150.